ang nakalimutang presidente ng Republika ng Pilipinas. Noong sumuko si Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano sa kanyang headquarters sa Palanan, Isabela, tuluyan siyang nawala sa pamumuno. Pero ang tanong, sino ang pumalit sa kanya? Sino ang namuno sa natitirang revolusyonaryo? Kilalanin natin si Miguel Malvar, ang tinaguriang Forgotten President ng Pilipinas. Ipinanganak si Miguel Malvar y Carpio noong Setyembre 27, 1965 sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Siya ang panganay na anak ni na Maximo Malvar at Tiburcia Carpio, isang pamilyang kilala sa yaman, kabutihang loob at pagiging mapagbigay. Nag-aral siya sa Tanawan Private School. Pinamumunuan ni Father Valerio Malabanan, isa sa mga pinakakilalang guro sa Batangas. Dito niya naging kaklase si Apolinario Mabini. Kahit mayaman, pinili ni Malvar ang simpleng buhay. Naging magsasaka siya at nagtanim ng iba't ibang pananim sa paligid ng Mount Makiling. Noong 1876, sumiklab ang revolusyon. Miyembro na noon ng Katipunan si Malvar. Isa siyang leader na matapang, determinado at disiplinado kaya maraming sumunod sa kanya. Umabot sa 70 katao ang kanyang grupo at noong 1977, sumuko sila kay Aguinaldo na agad naman siyang ginawang commander ng Batangas. Nakipaglaban siya sa mga labanan sa Zapote at Cavite. Hindi siya sumang-ayon sa pagkahalal ni Aguinaldo sa Tejeros Convention at mas pinanigan pa niya si Andres Bonifacio. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, nagpatuloy si Malvar sa laban. Nang magsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1979, si Malvar ay isa na ring Brigadier General. Matindi ang kanyang mga laban sa Muntinlupa, Calamba, Cabuyao at Santa Cruz, kung saan minsang naibalik niya ang bayan sa kamay ng mga Pilipino kahit panandalian lang. Matapos mahuli si Aguinaldo noong Marso 23, 1900 at ayon sa succession rule, ang pinakamataas na general ang papalit sa kanya at ito ay walang iba kundi si Miguel Malvar. Opisyal siyang kinilalang Pangulo ng Pilipinas ng Revolutionary Junta sa Hong Kong noong Hulyo 31, 1901. Nagtayo siya ng kampo sa paanan ng Bulkang Taal at nagpatuloy sa laban. Ngunit sa tagal ng giyera, dumami ang mga namamatay, sundalo man o sibilyan. Kahit maraming humikayat na sumuko na siya, iisa lang ang pinakinggan niya, ang kanyang asawang si Paula Maloles. Abril 16, 1902, formal siyang sumuko. Bumalik siya sa payak na buhay, namuhay ng tahimik kasama ang pamilya. Namatay siya noong Oktubre 13, 1911 sa edad na 46. Tumagal lang ng halos isang taon ang kanyang pamumuno, kaya hindi siya kilala ng karamihan. Pero para sa ilan, siya ang tunay na ikalawang presidente ng Republika ng Pilipinas, bagamat may iba na hindi sang-ayon dito. Anuman ang kanyang titulo, iisa ang sigurado. Si Miguel Malvar ay isang tunay na bayani at general na hindi agad sumuko sa laban para sa kalayaan. Gusto mo pa ba ng mga ganitong kwento? I-like at i-follow ang Anino para sa mga what if, kwento, at impormasyong may aral